Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat, and for our third and final reading for the day, titingnan naman po natin kung ano po ang current feelings ng taong ito sa ngayon. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa current feelings ng tao nyo. Ano po ang pakiramdam niya, ano po ang feelings niya, ano po ang nasa thoughts niya, ano po mga iniisip niya. Tingnan po natin kung ano po ang makukuha po nating energy dito. Palasahin na po natin mabuti. Okay, pili po tayo ng 10 muna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Tapos, balasahin po muna natin ulit. Pili po tayo ulit ng 10. May gagawin po tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Babasahin po natin muna ulit. Pili po tayo ng 10 ulit. Basahin muna po natin ulit. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, titingnan po natin kung ano po ang pakiramdam ng person nyo noon, ngayon, at bukas. Ano po ang magiging pakiramdam niya? Itabi muna po natin ang dalawa, yung present and future. Dito muna po tayo sa past. Okay, kakatukin ko lang po. Nagtataka po siya for the past few weeks, for the past few months, kung ikaw daw po ba ay masaya na wala na siya sa buhay mo, o ikaw daw po ba ay naka-recover na, masaya ka na nang wala siya sa buhay mo. So, for the past weeks, ang iniisip niya po is kung ikaw ba ay, yun nga, masaya na, naka-recover na. Yan po ang tumatakbo sa isip niya for the past few weeks, Talaga pong sa makikita natin na ayan po yung katanungan po sa isipan niya nitong mga huling araw, I will wait for a sign from you. So, itong tao pong pala to, for the past few weeks din po, siguro kaya hindi rin po siya makagawa ng moves or any moves it's because naghihintay po ito ng move from you, naghihintay po ito ng naghihintay po siguro ito ng effort na ikaw, nasanay po kasi siya sa past na mga gulo nyo, sa past na mga away nyo, na ikaw lagi ang nagpapakumbaba, ikaw lagi ang nagpapakumbaba, ikaw lagi ang kumbaga nag-give way, para kayo ay magkabate or nag-e-effort, pero ngayon po na wala ka ng ginawa, nag-aantay pa rin po ito, ng sign, or naghintay po siya ng sign sa'yo bago po sana siya gumawa ng action, or inihintay niya po kung makikipagbati ka pero wala ka pong ginawa.
naiisip din po ng person mo itong mga nakaraang araw o itong mga nakaraang buwan o linggo na kayo ay hindi na nag-uusap or kahit taon na, wala pa rin pong dumidikit sa'yo, no? Wala pa rin pong lumalapit na katulad po ng samahang meron kayo or wala pa rin pong nakakapantay. That's the right term. Wala pa rin pong nakakapantay sa'yo. Alam niya po, no, na I knew exactly what I was doing. Alam niya po na nagkakasala na siya sa'yo. Alam na po niya na niloloko ka niya, nagsisinungaling na siya sa'yo. Alam na po niya, pero still wala po siyang nagawa or wala po siyang ginawa para pigilan ito bagkos siya po ay nagpatukso pa, no? Nagpatukso pa po siya. So, nararamdaman naman pala po niya or naramdaman pala po niya na malapit kayong magkahiwalay or maghihiwalay na kayo. Naramdaman niya po na once na malaman mo ay iiwanan mo siya kaya inunahan ka na lang po niya, no? Maybe for some of you, iniwanan ka na lang po niya or siya na po yung, alam mo yun, nabuking mo na siya wala na magagawa. So, nag-end up na po sa ganito, sa totoo lang, no? So, naramdaman din po niya na hindi mo daw po alam, naisip niya at naramdaman po niya na hindi mo raw po alam kung gaano din daw po kahirap na i-let go ka din naman daw po. Nahirapan din daw po siya i-let go pero wala po siyang magagawa. Siya po daw ang gumawa ng kasalanan sa iyo and somehow siya rin daw po ang may kasalanan sa iyo, no? Nahirapan din po siya pero wala po siyang magawa kung hindi i-let go, no? Naisip niya rin po na just being near you, yung halimbawa katabi ka lang niya, nakakawala daw po ng stress, nakakahinga daw po siya, at ibang-iba daw po yung samahan nyo, sa samahan niya, sa mga, alam mo yun, nakarelasyon niya ngayon. So, somehow, ang taong ito ay talagang sa nakikita ko ay talaga po siyang naramdaman niya po na sa iyo pa rin po siya komportable at ikaw pa rin po yung gusto niyang makasama, no? Kaya yan po yung mga nararamdaman niya for the past few days, for the past few months, no? Natukso po ito at naghangad ng mga material things, kaginhawahan sa buhay. Hindi po siya nakontento kung ano po yung meron kayo. Para po siyang na-bored, para rin po siyang na-excite sa mga binibigay sa kanya or na-excite sa mga bagong experiences na pwede niyang mag-gain o pwede niyang ma-experience without even realizing na, hey, mawawala kayo pag ginawa niya yan, ano? So, hindi niya po inakala sa past na darating po kayo sa ganyang sitwasyon, ano? Parang ang pakiramdam niya po ay, ayan, natukso po talaga siya, no? I couldn't let you get close to me. May mga times po na siya po yung nag-push away sa'yo, siya po yung talagang siya po yung lumayo, siya po yung nag-ghost maybe, no? Siya po yung nag-initiate ng hiwalayan or bigla na lang siyang nawala sa'yo. Pero still, na-realize niya po or naiisip niya po for the past few weeks, past few months na gusto ka pa rin pala po niya and hindi niya po alam kung anong nangyari pero gusto ka pa rin daw po pala niya. Okay? Ano naman po ang makikita natin sa ano tawag dito? Present, no? Ano po ba ang naiisip nito ngayon sa present niya, no? Okay? I want us to be more than friends. For those of you na nag-uusap, no? For those of you na nag-uusap, for those of you na may minimal contact, hindi pa rin po siya papayag na magkaibigan na lang kayo and ito po ay umaasa na you will be more than friends. Alam niya po na nagkasakitan na po kayo. Alam niya po nagkasakitan kayo. Alam niya po na nakasakit siya sa'yo pero ayaw pa rin po nitong pumayag as of this very moment
na kayong dalawa po ay magiging magkaibigan na lamang. Hindi po siya papayag, no, na kahit papano po ay magkaibigan na lang po kayo at hindi na po kayo magkakabalikan pa, no? Parang hindi niya naman po matatanggap na gano'n na lang daw po kayo at sa nakikita niya po talaga pong kayo po ay ang gusto niya po ay maging more than friends pa po kayo. I want to feel that way again. Nami-miss niya po, no, yung pakiramdam na kayo po ay magkarelasyon, na yung samahan niya po somehow, kahit ito po ay matigas, kahit po ito ay mataas ang ego, ang pride, gusto niya pa rin po at nami-miss niya po yung pakiramdam ng longingness. Naglo-long din po sa ito. May longingness po siya sa iyo. Kahit gaano kahambog itong taong to. Ayan, gusto niya pa rin pong maramdaman yan. I feel you even though we are apart, nararamdaman ka pa rin po niya kahit kayo po ay hindi kayo ngayon, hindi po kayo magkarelasyon ngayon. Somehow po ay iniisip niya po na kayo pa rin po, no? Parang gusto niya po na may communication pa rin sana kayo, na anytime po na kailanganin niya ng kausap ng isang tao, nandyan ka po para sa kanya, no? Yan. Sabi niya naman po sa ngayon daw, pinipilit niya ng maging mabuting tao, mabuting nilalang, pinipigilan niya ang tukso, no? Para po ito sa mga nagsisisi, no? Pinipilit niya pong magkaroon kayo ng better relationship or better samahan kahit na hindi pa kayo, pero ayaw niya na pong makarinig kahit papano. Ayaw niya na pong makarinig ng sumbat from you or pagmamarites from you tungkol sa mga nakaraan niya. I wish I could take back my words. Sana daw po hindi kanya nasabihan ng masasakit na salita or sana hindi siya naging rude or sana daw po ay pinagsisisihan niya po out of anger, out of desperation, desperado, no? Pagiging desperado niya po, nakapagsalita po siya ng masasakit na salita sa iyo just to hurt you, no? Pero after naman po niyan, pinagsisihan naman po niya yan. Sa ngayon, nagsisisi po siya na nasabihan kanya ng mga ganyan. So many things remind me of you. Naiisip ka po nitong taong to. Parang lahat po ngayon ay patungo sa iyo, no? Sa ngayon ay namimiss ka to. Sabi ko nga, there is longingness, no? May longingness po akong nakikita. And somehow, sa nakikita ko po dito, talagang maraming nagpapaalala sa kanya, sa iyo, no? Hindi pan po ito intentional, pero kahit ano po mangyari, naiisip ka po ng taong ito. Nare-realize niya rin po sa ngayon na kasalanan niya, pero ikaw pa po yung blame niya at kasalanan niya, pero pinilit niya pa na magkaroon ng justification, na i-justify niya pa na kaya ako nagawa to kasi ganito, no? Parang hindi ko maintindihan, ano, bakit ko nagawa to. Parang somehow, sinisi ka man niya o hindi, parang inaano niya na ako may problema, pero nagawa ko to kasi hindi ko rin maintindihan. Basta lumulusot pa rin po ito, pero na-realize niya na kasalanan niya, no? Pero ikaw pa rin daw ang kanyang sinisi, no? I know I mess up everything. Alam niya pong sinagad ka niya, sumagad siya, alam niya pong nasaktan ka, and alam niya po talaga na matindi ang sakit na binigay niya sa'yo. Actually, I look for you everywhere. Hinahanap-hanap ka po nito, no? Kung baga sa present natin ngayon, kahit saan siya magpunta, maybe sa opisina niya, or wala man trabaho to, sa mga pinagkakaabalahan niya lang, ikaw po ay hinahanap-hanap niya. Or yung presensya mo po ay hinahanap-hanap niya. And for your last card sa present, mahal ka pa rin po ng taong ito hanggang sa ngayon. No, right at this very moment, this present moment, mahal ka pa rin po ng taong to, and somehow gumagawa po siya ng way on the how to
reach out, pero hindi, for some of you, hindi siya reach out, no? Pero for some of you, talaga pong sa nakikita ko naman ay, um, okay naman po, no? Kaya, ayan eh, oh. Ay, nako, bakit po kasi nangyari ito sa inyo? Yan. Okay, so for our third and for the future, ang sabi niya po is, it's time for me to heal. So sa future po, mag-heal po ito, no? Para pong gusto niya pong maayos ang lahat, no? At sa totoo lang po, hindi po ito papayag sa nakikita ko na hindi po siya mag-heal from this situation. No, gusto niya pong maging maayos kayo at gusto niya po na parang gusto niya po na pareho kayong mag-heal sa lahat ng nangyari from the past. No, mag-start po kayo all over again pag kayo pong dalawa ay nakapag-heal na ng sobra. Sa mga susunod na panahon po, hindi pa rin po niya maaayos yung buhay niya kung hindi daw po niya kung hindi ka po daw niya nasa tabi niya, no? My life will not, parang ito po ay not as together as it seems. Kung akalain mo po sa future, okay to, hindi po siya magiging okay sa future. Hanapin ka pa rin niya po sa future. Ayan, no? At talagang maaayos lang po siya kung may suporta from you. You were the best thing in my life. Maiisip niya pa rin po na ikaw pa rin po ang past, present, and future niya because ikaw po ang best thing na nangyari sa buhay niya. No? Hindi po ito papayag na hindi po kayo maging maayos, no? So sa future po maybe, no? Ayan, itatry niya po sigurong i-win back ka para po kakailanganin niya po yung support mo para bumalik po siya sa dati niya. Ipagtatapat niya po sa iyo na nalolos pa din siya, no? At kailangan niya po ang suporta mo o ang pagmamahal mo para po siya po ay makabalik sa dating siya kasi aaminin niya po sa iyo na nawala siya sa sarili niya, hinanap niya yung sarili niya pero hindi niya matagpuan kasi nasa iyo pa rin pala ang kalahati ng puso niya. Di wow, di ba po? At magkakaroon naman din po ito ng pagtatanda or grateful for the spiritual lesson. Itatanawin niya pong lesson ang nangyari sa kanya and magiging matinding dagok po yan sa kanya sa future para hindi na po niya ulitin. Kailangan niya pong pagdaanan itong past and present para magkaroon po siya ng lesson sa susunod na panahon. At alam na po niya kung ano po ang di niya po dapat gawin, no, sa mga susunod pang panahon. No, matututo po ito, magtatanda po ito. I wish things could be different. Sasabihin niya po sa future kapag mabibigyan po siya ng kung mabibigyan po siya ng pagkakataon ay wini-wish niya po na sana maging iba na kung paano niya i-handle ang mga bagay-bagay. Matatakot pa rin po itong kontakin ka for the next few days, for the next few weeks. Titingnan po natin sa mga susunod na panahon paano po ito magkakaroon ng lakas ng loob. Kontakin ka, no? Sa totoo lang po, nag-iisip po ito ng strategy sa future, nag-iisip po ito ng mga tactics para po magkaroon po siya ng pagkakataon na makalapit sa iyo or masabi niya po sa iyo kung ano po yung mga tunay niyang nararamdaman. At pagsisisihan niya rin po ng malupit, no? Yung pagsisinungaling niya po sa iyo, pagsisisihan niya po yan at talagang sa nakikita ko po ay hindi po siya titigil kung hindi po kung hindi po ito nangyari sa kanya, yung lahat ng consequences marirealize niya sa past and sa future, sa present, hindi niya po siya magsisisi kung hindi niya naranasan yan. Pero sa future po, magsisisi siya kasi nakita niya po yung consequences ng nangyari sa kanya sa past and present, no? Kaya pagsisisihan niya po yan
sa future. Hindi rin po siya matatahimik at sinasabi ko po sa iyo na lagi po niya ikaw iisipin pa rin, no, sa araw-araw, sa mga susunod na araw, sa mga susunod na panahon, ikaw po ay patuloy niya pong iisipin. And for the last card, uy, sabay sila, I love you unconditionally, I love you. So, sa nakikita ko po dito, mahal ka po niya noon, ngayon at bukas. Ay, ang ganda po ng reading nyo. Pati ako napapalakpak. So, ang title po natin ay Mahal ka pa rin niya noon, kahapon, ngayon, at bukas. Okay? So, that is your third and final reading. Ako po ay magpapahinga na because today is a very draining day for me. Nandito po ako para i-release ko ang energy at mag-recharge ng energy. Pero dahil nandito po ako, mas marami po akong nagawa. No? Hindi po ako nakapagpahinga. And it's really draining. Pero I feel happy dahil nakatulong po ako sa ating ibang mga kapatid dyan. No, I will not mention names, but and somehow, sana naman po ay mas makatulong pa tayo sa mga susunod na panahon. Sasamahan po natin yan ng dasal. Okay? And for those of you who wants to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena. That's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan niyo po ako pwedeng kontakin. That's my official and only legit FB account. Sana po ay mag-message kayo at akin pong hihintayin. And if you like this video and naka-resonate po kayo, please comment down below and please give me a like para alam ko naman po ang inyong mga reactions. Also, sana po ay napanood nyo na po yung first, second, and third reading kahapon dahil very, very powerful reading din po yan Friday kahapon. Plus, yung first and second reading of the day today. I hope bago po kayo pumunta dito sa third reading, ay napanood nyo na po yung first and second reading of the day. Please, most of the time, napapag-iwanan yung second reading of the day or first reading of the day, hindi nyo po alam kung gaano ka-powerful yung minsan mga naiiwanan nyo. Or hindi nyo po alam na yung mga naiiwanan nyo, yung pala yung isa sa mga mensahe na gustong iparating sa inyo ng Divine Universe. Kaya sana naman po ay panoorin nyo po lahat para wala po kayong mamiss. And also please hit the bell para po updated kayo sa mga latest videos na ina-upload ko. Okay? And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would truly, truly appreciate that from the bottom of my heart. And sana po walang mag-skip ng ads. To my ever solid and loyal Lady Elena friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. I am so grateful to each and every one of you because sabi ko nga po sa mga videos ko, kahit napakarami, hindi natin alam sa mga nanggaling. Ang dami na po talagang naglalabasan na tarot card readers. But sobra po akong touch na touch sa inyo because you always look for my channel. Binabalik-balikan niyo po yung channel natin. Kaya po ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. And ang lagi ko pong bilin sa inyo is that life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the Divine Universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Sana po ay wag po kayong magsawa, no, na manood po palagi ng ating videos at kahit nasan po akong lupalop ng daigdig, ako po ay magbabasa po sa inyo ng general reading of the day. Bago po ang lahat, ako po ay nagpapasalamat para po sa mga tao po na lagi nagme-message din po sa akin, hindi ko man po masagot yung iba at nagsasabi na thank you po sa lahat ng messages nyo, thank you po sa lahat ng readings nyo, relate po ako, ganyan, maraming salamat po sa inyong lahat. And isa pa po sa mga payo ko sa inyo is just to live one day at a time, focus on yourself, do 3 things na makakapagpasaya sa iyo sa araw na to, no? Gumising at matulog na
gumising at matulog na gumawa ka ng 3 bagay na ma-spoil mo yung sarili mo. It may not be material things, yung simpleng gusto mo lang manood ng YouTube na makakapagpasaya sa'yo while eating sandwich or pizza, yun, no? Kahit po halimbawa, minsan alam mong nagda-diet ka, bawal sa yung soft drinks, pero alam mo makakapagpasaya sa'yo, inom ka ng konting-konting sip at alam mong masaya ka. That's a simple thing, pero nakapagpasaya sa'yo, yan, mga ganyang bagay po, no? Hindi mo ibig sabing spoil din mo at bumili ka ng mamahaling bagay kahit na wala ka ng pera, hindi po ganon. Mag-ipon ka po at focus on yourself, no? You always need to feel good, focus ka sa sarili mo at ikaw po ang magmahal sa sarili mo. And one day, you will thank me for this advice. Sasabihin mo po na okay na pala ako. And para po dun sa mga may ex na sobrang sama ng ugali, sobrang dakdak ng dakdak, ang payo ko po sa inyo is no reaction at all. Good and bad reaction is still a reaction. So wag po kayong mag-react, no? Always choose goodness, no? Piliin po natin always to be the better person, the good person. Hayaan mo sila po at mapapagod din po silang manira at magdadakdak. And ikaw po, kaysa sa mag-react ka, sumama ang loob mo, focus on yourself, no? Gawin niyo po yan, hayaan niyo po silang mamatay sa galit, sa inis, pero kayo po always choose goodness and always be the better person. Okay? Maraming salamat po. God bless you all and I will be back tomorrow for another set of reading. Bye! God bless you po and good night.